Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang 8 karaniwang gawin na maaaring makasira sa iyong pahinga. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang pagkakaroon ng magandang pahinga sa gabi ay higit pa sa pagtulog sa tamang oras. Ito rin ay tungkol sa pag-aayos ng iyong gabi upang hindi ito ma-stress o nakaka-stimulate sa paraang maaaring maging mahirap na makatulog. Alam natin, mas madaling sabihin kaysa gawin. Para matulungan ka, panoorin ang video na ito para malaman mo ang 8 karaniwang gawin na maaaring makasira sa iyong pahinga. Una, paggamit ng mga electronic device. Alam kong nagsasalita ako para sa marami kapag sinasabi ko na ang pinakakaraniwang bagay na ginagawa namin bago tulog, ay mag-scroll sa aming mga feed. Karamihan sa atin ay maghahanda para sa oras ng pagtulog, magkukulong sa ilalim ng ating mga saplot, at aabutin ang telepono upang pumunta sa social media. Gayunpaman, ang paggamit ng iyong smartphone at sa proseso ng paglalantad sa iyong sarili sa maliwanag na liwanag mula sa device, ay kilala na pumukaw sa iyong parehong physiologically at psychologically. Ang artificial na asul na liwanag ay ginugulo ang panloob na orasan ng iyong katawan at ginagawa kang mas alerto, sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng senyales na ang araw ay dahil sa maliwanag na pag-iilaw. Higit pa rito, ang mga larawan, nakakatawang video at iba pang stimuli na maaari mong maranasan bago matulog, ay nakakatulong din sa dami ng mga iniisip sa iyong utak, at sa gayon ay nagiging mas mahirap makatulog. Ang parehong napupunta para sa iyong laptop o smart tablet, at ang night mode ay hindi nakakatulong ng malaki upang ganap na mapawalang bisa ang epekto. Kung kailangan mong gumawa ng isang bagay upang makatulog, sa halip ay kumuha ng isang nakakakalmang libro. Pangalawa, paghigop sa caffeinated drink sa gabi. Hindi ko sinasabi ang tungkol sa pag-inom ng isang tasa ng kape bago matulog, masyadong obvious na hindi dapat gawin. Ngunit may iba pang inumin na may caffeine, tulad ng iyong late evening tea, o ang baso ng soft drink na gusto mong inumin pagkatapos ng hapunan. Lalo na kung sensitibo ka sa caffeine, kahit isang tasa ng tsaa na nainom mamaya sa hapon, ay maaaring magkaroon ng epekto sa kalidad ng iyong pagtulog. Sasabihin sa iyo ng karamihan sa mga pag-aaral na huwag ubusin ang anumang bagay na may caffeine, hindi bababa sa 4 hanggang 6 na oras bago ang oras ng pagtulog, depende sa epekto nito sa iyong kakayahang mag-snooze. At sa kaso ng mataas na pagkasensitibo sa caffeine, maaari mong isaalang-alang na paghigpitan ito bago magtanghali, o putulin ito ng buo. Tandaan, kahit na ang green tea ay naglalaman ng caffeine, kaya iwasan din ang isang tasa nito bago matulog. Pangatlo, pagpasok sa seryosong pag-uusap, o mga argumento. Tulad ng maiisip mo, ang mga seryosong pag-uusap na ito ay tiyak na magpapalaki sa bilang ng mga iniisip sa iyong isipan kaya't pinasisigla ka ng sapat na psikolohikal upang magkaroon ng problema sa pagtulog. Ilang beses ka nang nag-away ng iyong ina, o ng iyong kapareha bago matulog, at ginugol ang susunod na 2 oras sa pag-replay ng pag-uusap sa iyong isipan at pag-iisip ng matatalinong pagbabalik na maaari mong gamitin. Kahit na ang pag-uusap tungkol sa mahahalagang desisyon na dapat mong gawin, o pag-usapan ang mga deadline na dapat mong matugunan ay maaaring magpapataas ng iyong pagkabalisa bago ang oras ng pagtulog, at gawing mas mahirap maabot ang nakaka-relax na pagtulog. Pang-4, mag-eehersisyo ng late sa gabi. Iisipin mo na ang pag-eehersisyo sa gabi ay mapapagod ka at mas madaling makatulog. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang mga epekto ng isang late workout ay medyo salungat. Ang mabigat na pisikal na aktibidad sa gabi, o bago ang oras ng pagtulog ay maaaring magpalakas ng iyong tibok ng puso, magpaparamdam sa iyo na mas masigla at alerto, at negatibong nakakaapekto sa ikot ng iyong pagtulog. Lubos na inirerekomenda na iwasan mong mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras bago ang iyong karaniwang oras ng pagtulog, at sa halip ay tapusin ito ng maaga sa umaga. Maaari mo ring subukan ang mas magaan at mas nakaka-relax na ehersisyo, tulad ng mga madaling pag-stretch o light yoga sa mga oras na iyon ng gabi upang maging sapat ang iyong tibok ng puso para makatulog. Pang-5, merienda sa matatabang pagkain o magkaroon ng late heavy dinner.
Hindi lang ang iyong pagtulog, ngunit ang mga late heavy na pagkain ay maaari ring makaapekto sa iyong mga layunin sa fitness sa pamamagitan ng pagkaantala sa pagsunog ng taba. Bukod pa rito, kung sanay kang maghalongkat sa iyong refrigerator sa hating gabi at magmeryenda sa anumang junk foods na mahahanap mo, hindi mo sinasadyang naaapektuhan ang natural na proseso ng pagtulog ng iyong katawan. Karamihan sa mga junk food ay may posibilidad na mabigat sa carbs, asukal at taba, na lahat ay nagpapataas ng iyong enerhiya at nakakabawas ng pagkaantok. Ang late-night junk snack ay nakakabawas din ng iyong metabolism rate, negatibong nakakaapekto sa cycle ng iyong pagtulog, at nakakatulong sa pagtaas ng timbang. Gayunpaman, ang pagtulog ng walang laman ang tiyan ay isa ring malaking bawal, kaya kapag nakakaramdam ka ng gutom sa oras o bago matulog, manatili sa masustansyang merienda tulad ng Greek yogurt, almond o scrambled egg. Pang-anim, uminom ng maraming tubig. Oo, ang pananatiling hydrated ay lubhang mahalaga mula sa karaniwang bawat pananaw sa kalusugan, ngunit ang mga salitang, sa buong araw, ay kasing halaga ring tandaan. Karaniwang inirerekomenda na ubusin mo ang hindi bababa sa 8 baso ng tubig sa buong araw mo, ngunit hindi ito mapuputol kapag nawalan ng hydration bago matulog. Sa katunayan, ang mga pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang pag-inom ng maraming tubig bago ang oras ng pagtulog ay maaaring negatibong makaapekto sa kalusugan ng iyong puso at makagambala sa iyong ikot ng pagtulog. Bukod pa rito, ang paggising para gamitin ang washroom sa 3 AM ay tiyak na abalahin ang iyong pagkakatulog. Kaya, bilang pangkalahatang tuntunin ng hinlalaki, iwasan ang pag-inom ng maraming tubig ng hindi bababa sa 2 oras bago ka magplano sa paghagupit sa sako. Pang-7, paninigarilyo. Ang nikotina ay isang stimulant na nangangahulugang tulad ng caffeine, ito ay dapat na gumising sa iyo. Karamihan sa mga naninigarilyo ay may posibilidad na sindihan ang isa dahil sa paniniwalang nakakatulong ito sa kanila na makapagpahinga. Gayunpaman, ang epektong iyon ay mas psikolohikal dahil ang nikotina ay may kabaligtaran na epekto sa iyong katawan. Mabilis itong dumadaloy sa iyong katawan, at nagdaragdag ng pagkaalerto. Kaya ipinapayong huwag manigarilyo kahit man lang ilang oras bago ka matulog, at iwasang abutin ang pack kung, sa ilang kadahilanan, nagising ka sa kalagitnaan ng iyong pagkakatulog. Pang-8, inilalantad ang iyong sarili sa maliwanag na ilaw. Ang iyong circadian rhythm, na isang magarbong terminong medikal para sa panloob na proseso na kumokontrol sa iyong oras ng pagtulog-paggising, ay lubos na naaapektuhan ng pagkakalantad sa liwanag at dilim. Ang natural na orasan sa pag-iingat ng oras ng iyong katawan ay may posibilidad na mabalisa kapag inilantad mo ito sa maliwanag na liwanag bago o habang natutulog, kaya nakakaabala sa natural na pagkaantok, at nagiging sanhi ng mga paghihirap sa pagtulog. Ang kailangan mong gawin sa halip, ay simulan ang pagbabawas ng iyong light exposure pagdating ng mga oras ng gabi. Kung maaari, gumamit na lamang ng lampara sa iyong silid na mas mainam na may mas mainit na lilam, kumpara sa mga maliliwanag na fluorescent na ilaw na nakasanayan mo. Ang kailangan mo lang gawin ay iwasan ang mga bagay na ito bago ang oras ng pagtulog, at sa lalong madaling panahon ikaw ay mahimbing na natutulog sa lahat ng oras ng gabi. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.